Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, Webes tayo ngayon, ha? Ngayon po ay 25 ng Enero 2024. Sa ulo ng ating mga balita, pangalang Bagyong Egay at Bagyong Guring, pinagretiro na ng Pag-asa dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ito sa Pilipinas. 8 lalawigan nakararanas na ngayon ng dagtuyot dahil naman sa El Nino. Deadline ng PUB consolidation, pinalawig pa ng Pangulong BBM. Desisyon ng Pangulo, pinuri ng Kongreso. Department of Trade and Industry, inaprubahan na ang taas presyo sa sabon, sardinas at iba pang mga produkto. LTO, hindi tinanggap ang 4 milyon na donasyon na plastic cards. 2 naman ang arestado sa mahigit na 225,000 halaga ng shabu sa Pasay City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po naman ang ating mga DZRH News FM sa Visayas at Mindanao. Sa detalye ng ating mga balita, inalis na ng Pag-asa ang pangalang Egay at Guring sa regular set ng mga pangalan ng mga bagyong pumapasok sa bansa dahil sa malawak na pinsala at bilang mga taong naapektuhan ito. Ayon sa Pag-asa Administrator na si Nathaniel Sarbando, nagdesisyon silang i-decommission ang 2 nabanggit na pangalan dahil sa magnitude at lawak ng pinsala at casualties na iniwan ng mga naturang bagyo sa ari-arian, agrikultura at infrastruktura sa buong bansa. Batay sa disaster statistics mula sa Office of Civil Defense, nag-iwan ng 30 patay. Higit naman sa 15 bilyong pisong pinsala sa ari-arian ang Bagyong Egay at ang enhanced southwest monsoon o habagat sa bansa. Habang si Guring naman nagdulot ng 2 pagkamatay, pinsala sa agrikultura at infrastruktura na umabot ng 2.42 billion pesos. Sinabi ni Servando na magiging kapalit naman ni Egay at Guring ang mga pangalang Emil at Gavino. Ang Pag-asa ay nagde-decommission o nagre-retiro ng mga pangalan ng bagyo kung ito'y nag-iiwan ng pagkamatay na hindi bababa sa 300 katao o sa mga nasirang bahay, agrikultura at infrastruktura na hindi bababa sa 1 bilyong piso ang halaga, batay sa report ng Office of Civil Defense. Samantala, patuloy naman na magdadala ng pag-ulan ang amihan sa Northern at Central Luzon habang magandang panahon ang iiral sa Metro Manila na may bahagyang pag-uulap ng papawrin at pabugsubugsong pag-ambon sa dakong hapon o gabi. May update muna tayo sa karambola ng 6 na sasakyan sa Dinalupihan, Bataan kung saan 3 na ang patay. 26 naman ang sugatan. Danny, anong latest dyan? RH27. Sa follow-up report nating isinagawa, 3 katao ang kumpirmadong namatay habang 26 na iba pa ang sugatan ng mabangga ng isang Arayat bus, ang isang pampaserong jeep, isang single motorcycle at 2 tricycle sa Gapan Olongapo Road sa Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan alas 7 kagabi. Kinumpirma ito sa report ni Bataan PNP Provincial Director General Farmer Tria. Ang mga biktimang nasawi ay kinilala itong sina Camille Isidro Arcillo, 25 anyos, residente ng barangay na Paring Dinalupihan, Bataan, at Racen Andrea Costles, residente naman ito ng barangay Roosevelt, Dinalupihan, at isang hindi pa kilalang lalaki na pawang mga dead on arrival ang mga ito sa ospital.
samantalang isinugod sa Dinalupian District Hospital at James Gordon Memorial Hospital sa Olongapo City kagabi ang mga sugatan sa tulong ng rescue team mula sa Bataan at Olongapo City. Sa initial report, mabilis ang takbo ng Arayat bus na ang driver ay si Edwin Sandoval ng San Vicente, Cabiao, Nueva Ecija hanggang sa mawala ng kontrol sa manibela ang driver at inararo nito ang 5 sasakyan na kanyang kasalubong. Nakabilang nga dito ang jeep na puno ng mga pasero na tumagilid at nawasak sa lakas ng pagkakabangga dito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Gumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 8 probinsya ng Luzon ang nakararanas na ng tagtuyot o meteorological drought dahil naman sa El Nino. Tinukoy ang mga ito ng Pag-asa na mga lalawigan ng Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Ibig sabihin po niyan, 5 magkasunod na buwan na o mas mababa pa ang nararanasang below normal na mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. 19 na lugar naman, kabilang ang Metro Manila, dumaranas na rin ang dry spell habang umiiral naman ang dry condition sa 23 iba pa. Diyos marhaingagan sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Ohayo gozaimasu sa mga suki ho natin dyan sa Japan. Pinalawig pa ng Pangulong Bongbong Marcos ang PUB Modernization Program deadline ng 3 buwan. Ayon sa Presidential Communications Office, sinaprobahan ng Pangulo ang rekomendasyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista na extend ang ultimatum ng consolidation hanggang April 30 mula January 31. Layo naman ito na bigyan ng pagkakataon ng mga tsuper at mga operator ng jeep na makasali sa korporasyon o mga kooperatiba. Una rito ay naprobahan ng House Committee on Transportation ng isang resolusyon na umapil nga sa Pangulong BBM na irekonsidera o palawigin pa ang grace period para sa unconsolidated jeepneys. Pinuri naman ni House Speaker Martin Romualdez ang naging desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na palawigin ang 3 buwan ng deadline ng PUB consolidation. Ayon kay Romualdez, ito'y patunay, hindi bulag at bingi ang Pangulo, nakikinig sa mga hinaing ng taong bayan. Sinabi pa ni Romualdez na mabilis na naging tugon ng Pangulo at ito'y patunay na sensitibo sa mga isyong pambayan at malaking bagay ang 3 buwan upang magkaroon ng dialogue at maisaayos ang issue kaugnay ng PUB modernization. Iginit pa ng House Speaker batid ng Pangulong Marcos ang epekto ng nasabing issue sa sektor ng transportasyon, lalo at naharap sa iba't ibang hamon ang transportation industry. Kapwa naman ikinagalak ng grupong Manibelat ng Piston ang anunsyo ng Pangulong BBM, ngunit umaasa silang sususpindihin muna ang PUB Modernization Program hanggat hindi natutugunan ang mga problema kaugnay ng implementasyon nito. Halos 2,000 pang ruta sa buong bansa ang hindi consolidated sa ilalim ng PUB Modernization Program. Sa datos ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, 1,767 sa mga ito ay jeepney routes, habang 181 na ruta naman ang sa UB Express. Pinakamaraming hindi consolidated na ruta ng jeep sa Bicol, nasa 451. 240 naman sa mga rutang pa lamang ang na-consolidate dito sa Bicol Region. Sa Metro Manila, 320 ang hindi pa consolidated, pero nasa 555 na ang mga nakapag-consolidate. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Nueva Ecija. Hindi pa may tuturing na kolorom ang mga hindi pa consolidated na jeepney sa February 1. Kasunod ito ng pagpapalawig nga ng Pangulong Marcos na deadline ng consolidation hanggang April 30. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cheloy Garapil, ang desisyon ng Pangulo na palawigin ang consolidation mula January 31 deadline ay alinsunod sa rekomendasyon ng Department of Transportation. Aprobado na ng DTI ang panibagong taas presyo ng siyam na produktong may suggested retail price. Ayon kay Trade Assistant Secretary Amanda Nograles, kabilang dito ang 4 na brand ng sardinas,
isang klase ng powdered milk at 4 na toilet soap. Naglalaro ng 2 pesos and 69 centavos hanggang 2 pesos and 73 centavos. Antas presyo sa sardinas, 6 na piso naman sa powdered milk, 1.50 sa toilet soap. May nakabinbin pa sa DTI na posibleng price adjustment ng 45 pang mga produkto. Hindi tinanggap ng Land Transportation Office ang donasyon na 4 milyong plastic cards para sa napunan ng backlog ng driver's license ng ahensya. Ayon kay Assistant Secretary Vigor Mendoza, kinansilan nila ang pagtanggap ng donasyong plastic cards mula sa Philippine Society of Medicine for Drivers dahil sa dara nito sa maraming proseso. Sa halip, sinabi ni Mendoza, ipinapaubayan na lamang nila sa Department of Transportation ang pagbalangkas ng guidelines kaugnay ng pagtanggap ng mga donasyong plastic card na nagkakahalaga ng 160 million pesos. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy mga mamis! Pwede tayo mag-laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. At mapahirapan ang Celcon sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sebum ng cotton. Gawa po ito ng ACS. And speaking of Pride, ma-Pride nga ba si Catherine Bernardo? Kaya kahit na sunod daw sa kanya si Daniel Padilla, talagang dead man na ito? Nauntog na daw. Yan ang balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning. Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Naku, Kuya Angel, mukhang wala na talagang pag-asa si Daniel Padilla. Kasi obvious, kapag nagkakasama sa isang show o sa isang lugar si Catherine at itong si Daniel, ay halatang iwas na iwas si Catherine Bernardo sa dati niyang boyfriend. Eto pa, pansin pa ng lahat, tinititigan daw ng malagkit ni Daniel Padilla si Catherine. Pero ang ginagawa daw nitong si Catherine, dinidedma ni ayaw niyang sulyapan ang dating lalaking kanyang minahal. Nauntog na raw si Catherine Bernardo. Tapos na raw yung baliw na baliw ang naturang aktres sa dati niyang kasintahan. Pero ang tanong, pera nga ba talaga ang dahilan ng hiwalayan? Kasi di ba nai-issue ngayon itong si Daniel Padilla na nagbebenta ng bahay, nagbenta ng kotse, habang itong si Catherine naman ay maganda ang takbo ng kanyang karir, partikular na ng kanyang mga business. Abangan na lang natin kung ano ang susunod na kabanata sa dating magjawang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Sa iba pang mga balita, plano ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos na magpatayo ng 179 specialty centers at isa-ilalim din sa rehabilitasyon ang National Kidney and Transplant Institute Annex Building sa pagtatapos ng kanyang termino. Inanunsyo ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa launching ng First Human Lung Transplant and ng Lung Center of the Philippines at NKTI Pneumonia. Ayon sa Pangulong Marcos, sa taong 2028, maglalagay pa sila ng karagdagang 179 specialty centers kung saan 7 rito ay dedicated para lamang sa lung care. Sa ngayon, nakapagpatayo ng gobyerno ng 131 functional specialty centers sa buong bansa. 9 dito inilaan para sa lung care centers na madaling lapitan ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa rural area. Sinabi pa ng Chief Executive na pagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ang rehabilitasyon ng NKTI Annex matapos masunog ang Lung Center of the Philippines noong 1998 pa. Ang Lung Center of the Philippines ay binuo noon pang 1981 sa bisa ng Presidential Decree 1823. Ang NKTI naman na Tertiary Medical Specialty Center ay tinatag noong 1981 sa ilalim ng PD 1832. Ang LCP o Lung Center of the Philippines at ang NKTI ay kapwa itinayo noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayan, kaya nakakatuwa ho itong mga ganitong development. Kinakailangan ho yan ng atin pong mga
kababayang may sakit. Lalong-lalo na yung mga nanggagaling ng probinsya. Nabuhayan naman ang pag-asa mga residente ng dalawang bayan ng Batangas na naapektuhan ng pagputok ng Bulkan Taal 4 na taon nang nakakalipas. Ito'y matapos pasinayaan ang dalawang housing project sa kanilang lugar. Pinondohan ito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Sa kumpas ni PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, binuksan ang PAGCOR Village Housing Project sa mga bayan ng Balete at Taal kasabay ng halos ika-4 na taong anibersaryo ng volcanic eruption noong January 12, 2020. Kabilang sa dalawang bayan sa 6 na munisipalidad sa Batangas na tumanggap ng tig 30 million pesos mula sa State Gaming PIRM para sa konstruksyon ng permanent shelters ay inilaan para sa mga dating nakatira sa permanent danger zone ng bulkan. Nasa 200 pamilyang makikinabang sa katatapos pa lamang na housing unit sa Barangay Iba sa Taal at Barangay Solis sa Balete. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras muna, 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. RH number Ay mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable po ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge show. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Isang 15 anyos na dalagita ginahasa ng sariling tiyuhin sa Mangaldan, Pangasinan. Nagsumbong sa nanay kaya ayon arestado ang suspect. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Hindi na matiis ng isang 15 anyos na dalagita ang kahiyupang ginagawa sa kanya ng kanyang sariling tiyuhin, kaya nagsumbong na ito sa kanyang ina at sinamahan agad sa himpilan ng pulisya para magharap ng reklamo. Sa ulat ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, nagsimula umanong gahasain ng suspek ang biktima noong October na nakaraang taon, kung saan bandang alas 6 ng gabi naglalakad sa Barangay Road ang biktima pauwi na sa kanilang bahay sa Alitaya nang harangin ito ng suspek at dinala sa madamong lugar at doon siya pinagsamantalahan. Sa kabinantaan na may mangyayaring masama sa kanya at sa kanyang buong pamilya kapag nagsumbong ito, hanggang sa naulit pa ng ilang beses sa kanilang tahanan. Kapag wala ang kanyang nanay ay pinapasok umano siya ng suspek at pirsahang ginagahasa. Agad namang naaresto ang suspek at pinabulaanan ang salaysayan ng biktima. Anya may relasyon daw sila. Ngayong araw ng Huwebes, January 25, nakatakdang lumabas ang medical legal examination ng biktima na magagamit sa pagsasampa ng demanda laban sa suspek na naghihimas ng riyas na bakal sa Mangaldan Police Station. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Freddy. Yan ang pinakamababaw na palusot. May relasyon sila. Ugok, nagreklamo eh. 6 na miyembro naman ng Abu Sayyaf Group na nagtatago sa Talipaw, Sulu, tuluyan ang sumuko sa militar. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. 6 na miyembro ng Abu Sayyaf Group ang panibagong sumuko sa pamunuan ng 1101st Brigade sa Budbayog, Talipaw, Sulu. Si 1101st Brigade Commander Brigadier General Mario Jacinto ang formal na nagpresenta sa mga surrenderies kay Joint Task Force Orion Commander Major General Ignatius Patrimonio. Kasamang isnuko ng 6 na former ASG ang kanilang mga gamit na armas. Ang 6 ay kinilalang sina Luner Sahiron alias Baby Boy, Saupar Jilan Asing alias Abu Tarik, Alci Jalaidi alias Al, Ridmar Absara Ali alias Alvarez, Jamal Arabani Abdusail alias Jamal at Aldi Hasim Minis alias Aldison. Ang matagumpay na pagsuko ng 6 ay sa pamamagitan din ng collaborative effort ng Tag Sultao 41st Infantry Partner for Peace Battalion at ng 11th Military Intelligence Battalion. At dahil sa sumuko ang 6, sinisiguro ni Major General Patrimonio na ma-provide sa kanila ang livelihood assistance at
at iba pang benepisyo na siyang tutulong para sa kanilang pagbabagong buhay. Malaking tulong din ng mga local officials na walang sawang nangungumbinsi sa mga natitirang mga nagtatagong ASG na tuluyan ang nauwi sa desisyong pagsuko. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sokran June, maraming salamat. Ay, congratulations nga pala kay June Binauro Mendoza ng Pangasinan. Nadali niya yung 4,000 sa mahiwagang tunog. At tabayan nyo mamaya, kakausapin natin si June. Samantala, inaasahan naman ng Department of Environment and Natural Resources ang 15.5 billion pesos na foreign-funded project ngayong taon. Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, kabilang sa magbibigay ng grants ang Japan, Australia, United States, South Korea at Canada. Nakatuunan niya ang popondohang programa ng mga ito sa biodiversity at climate change na naglalayong palakasin ang environmental resiliency at sustainability ng mga lokal na pamahalaan. Binigyan din pa ng kalihim ang pangangailangan na makaselyo ng pondo mula sa ibang bansa upang mapunan ang financial gap sa implementasyon ng environmental projects ng Pilipinas. Sinabi pa ni Loizaga na nakipagtulungan ng DNR sa mga development partner nito gaya ng Global Environmental Facility, United Nations Industrial Development Organization at European Union upang maipatupad ang circular economy approach sa plastic pollution integrated program. At muli nagpapasalamat tayo kay Congressman Ador Pleito doon sa pagpapalakas ng programa para po sa pagtatanim ng kawayan. Aba, mantakin ho ninyo, lumalawak ho yung kanilang taniman ho ng kawayan dyan po sa Norsagaray at Angat, Bulacan. Mas marami pang cold storage facility para naman sa agricultural produce. Target ng DA para masolusyonan ang oversupply. Detalye na balita mula kay Pamela Adriano. Pam? Target ng Department of Agriculture na maiwasan o kung maaari ay mawakasan na ang problema sa sobra-sobrang supply ng mga produktong agrikultural sa mga pamilihan gaya ng bigas, mais at mga gulay. At base nga sa tinalakay ng kagawaran sa pulong nito kay Pangulong Bongbong Marcos, kailangan pang makapagpatayo ng dagdag na cold storage facilities. Sa ngayon, inilaan na ang 1 bilyong pisong budget para sa magpapatayo ng 4 na cold storage facilities sa Food Terminal Incorporated Complex sa lungsod ng Taguig. Pero ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., para matugunan ang problema ng bansa pagdating sa sobra-sobrang supply at mataas na presyo ng bigas at mais, para sa susunod na 3 taon, kakailanganin ng 93 billion pesos para sa post-harvest facilities. Ayon sa kalihim, sa kasalukuyan nawawala ang nasa 12 hanggang 15% ng rice production. Paliwanag pa ni Laurel, aabot sa 10 bilyong pisong halaga ng bigas at mais ang hindi masasayang o matitipid kada taon kung matutuloy ang pagkakaroon ng naturang post-harvest facilities. Samantala, paglilinaw ng kalihim, ilang bahagi lamang ng Luzon ang sakop ng 1 bilyong pisong halaga ng mga naturang pasilidad. Kakailanganin daw ng dagdag na 5 bilyong piso para masolusyonan ang problema sa oversupply sa buong bansa pagdating ng 2025. Kaugnay nito, binigyan na ng direktiba ng Pangulo ang DA para pagtibayan ang isang data-driven information para matugunan ang problema sa oversupply. Ayon sa Pangulo, dapat daw ay may sapat na kaalaman ang mga magsasaka para malimitahan lamang ang mga agricultural produce para maiwasan na anya ang mga hindi nabebenta, nabubulok o pinamimigay lamang ng mga produkto. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Matpam, samantala, mga hog grower na apektado ng ASF sa Occidental Mindoro makakatanggap po ng ayuda. Mula po sa Department of Agriculture, detalye na balita mula kay Brenda Valera mula sa 101.7 radyo natin San Jose, Occidental Mindoro. Brenda?
Magandang araw Pilipinas! Sa ipinalabas na opisyal na pahayag ng Provincial Government ng Occidental Mindoro kahapon patungkol sa kumpirmadong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ay agad na nagpulong ang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagsugpo ng ASF. Sa pahayag ng gobernador, pinakiusapan ng lahat ng mga may-ari ng baboy na nasa loob ng 500-meter radius na apektado ng sakit na kusang loob na ibigay sa otoridad ang kanilang mga alaga. Ito ay upang agad na madepopulate o mapatay ang mga ito para hindi na kumalat ang virus at gayon din upang mapasama sa listahan ng mga maaaring mabigyan ng tulong pinansyal mula sa Department of Agriculture na tinatayang nasa 5,000 piso at ayuda mula sa pamahalaang bayan at pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Ayon kay Provincial Veterinarian Christopher Son Gonzales, tanging mga nag-report at nag-surrender lamang ng mga baboy ang maaaring makatanggap ng assistance. Matatandaan itong linggo ay kinumpirma na may 3 bayan sa Occidental Mindoro ang may kaso ng ASF, kabilang dito ang Sitio Danlog at Sitio Balingaso, Barangay Monteclaro, Bayan ng San Jose, Sitio Amaling 1, Barangay Manoot, Bayan ng Rizal at Sitio Buboy, San Vicente, Bayan ng Santa Cruz. Tinatayang nasa mahigit 300 mga baboy na ang namamatay at mahigit 100 naman ang nadidepopulate. At yan ang balita mula dito sa radyo natin 101.7. Ako si Brenda Valera, katuwang ang Philippine Information Agency Mimaropa. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Salamat Brenda. Itinanggi naman ni Vice President Sara Duterte na magbibitiw siya bilang pangalawang pangulo at kalihim ng Department of Education. Ayon kay BP Inday, wala siyang binabanggit na resignation sa kanyang talumpati sa Davao City kung saan niya inanunsyo ang pagsabak sa susunod na eleksyon. Baka niya line per line ang ginawang interpretasyon ng ilan sa kanyang mga sinabi at hindi napakinggan ng buo ang kanyang speech. Una nang lumutang ang balita na magbibitiw si BP Sara para bigyan daan ang kanyang paghahanda sa pagtakbo sa halalan, bagamat hindi pa malinaw kung sa 2025 o 2028 siya kakandidato at sa kung anong posisyon. Ayo. Anyway, kung ano man po magiging lakad ho ninyo, siguraduhin lamang ho ninyo na may proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyon yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 2 patay, 55 naman ang bagong tinamaan ng HIV sa Tacloban City. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Naitala ang 2 ang namatay at 55 ang pinakabagong tinamaan ng HIV/AIDS sa siyudad ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Tacloban City Health Officer Dr. Danny Carma sa isang panayam. Karamihan sa tinamaan ay miyembro ng LGBTQ+ na same-sex ang activities. Ang problema lang, mga HIV/AIDS infected kahit alam na nila na mayroon silang ganitong sakit, patuloy ang kanilang sexual activities na walang proteksyon, kaya bigla ng pagtaas. Para makaiwas sa naturang sakit, istiktuan lang ang partner kung infected na sa HIV/AIDS. Hindi pa katapusan ng mundo, pwede pa mapahabang buhay sa mamagitan ng pag-inom ng gamot. Sa kasalukuyan kung may tuberculosis sa isang tao, ay pinapatest nila sa HIV/AIDS para makonfirma at mabigyan ito ng kaukulang lunas. Ang mga edad na tinamaan ng naturang sakit ay sexual productive AIDS. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa kubalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Yan ang isang malungkot na development. Ang dami hong namumroblema. Hindi pagka alam nyo may sakit na kayo, huwag nang mandadamay pa. Magandang umaga, Pilipinas! Paano naman ngayon yung mga bata? Pang-load lang. Pumapayag na. Lalong-lalo na yung mga batang lalaki.
Ang katuwiran naman nila, hindi naman daw ho sila mabubuntis. Kalukuhan, oh. Ay, nako, kaya, mga sister, ha? Tigilan nyo na yung pambibiktima ho ng mga bata. Sumipa na sa 42,200 ang kaso naman ng tignas sa Europa nitong 2023 na ayon sa United Nations Health Agency ay nakababahala. Ibinilang ng World Health Organization ang 41 rehiyon sa Europa na nakapagtala ng 941 cases nitong 2022 matapos naman ang infectious disease. Ang Russia at ang Kazakhstan ay kapwa nakapagtala din ng 10,000 missile cases mula January hanggang October ng 2023. Sa Western Europe naman nakapag-record din ang Britain ng 183 cases ng tignas. Sa report ng WHO, halos 21,000 ang naospital habang nasa 5 naman ang missile-related deaths sa panahon ng mula sa pagitan ng Enero hanggang Oktubre. Oh, ganun. May namamatay dahil sa tigdas. Hindi ho namamanage ho ng mabuti yan, kaya ganyan ha. Nakakuha naman ang katiyakan ng Kamara de Representantes sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na bibigyan ng 20% discount sa toll fee ang mga senior citizen at mga person with disabilities. Ginawa ng kinatawan ng San Miguel Corporation ang pagtiyak sa pagdinig ng Committee on Ways and Means na pinamumunuan ni Albay Congressman Joey Salceda, Committee on Senior Citizens sa Special Committee on PWDs. Kaugnay ng implementasyon ng batas na nagbibigay ng diskwento at iba pang benepisyo sa mga senior citizen at mga PWD, bunsod ang apila ni Speaker Romualdez na katatanggap si Speaker Romualdez na mga reklamo kaugnay ng business establishments na hindi naman nagbibigay ng benepisyong kaloob ng batas para sa mga senior citizen at PWD. Ayon naman kay dating Public Works Undersecretary Rafael Yabot, ngayon ay leader ng infrastructure group ng SMC, suportado ng kanilang kumpanya ang pagbibigay ng 20% discount. Itinanong din ng mga kongresista ang ginawang pagsunod ng Philippine Airlines at Cebu Pacific sa pagbibigay ng diskwento. Sinabi naman ng kanilang kinatawan na ang pagbili ng ticket sa kanilang website ay meron ng opsyon para makakuha ng discount. Thank you! Immigration Lookout Bulletin para kay Pastor Apollo Kibuloy. Hihilingin naman ng Senado sa Department of Justice. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28 Raymond. Hinamo ni Senador Risa Hontiveros si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ na magpakita at humarap sa investigasyon ng Senado. Ayon kay Hontiveros, si Kibuloy ang sentro ng mga paratang ng mga biktima ng pang-aabuso kaya dapat siya ang sumagot. Magpapadala ito ng sulat sa Department of Justice upang hilingin na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin laban kay Kibuloy. Kasunod ito ng naunang subpina na ipinadala ng Senado sa kanya upang humarap sa investigasyon. Sa hearing ng Senate Committee on Women and Children, isinalaysay ng 2 Ukrainian nationals at isang Pinay kung paano sila inabusong sexual ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang kaharian sa Davao City. Narito si Senador Risa Hontiveros. Because we're also looking at the Department of Justice issuing an Immigration Lookout Bulletin Order o Whole Departure Order. Magpapadala ako ng formal na sulat sa DOJ para sa mga ito. The subpoena has been issued by the Senate Committee in the competent exercise of its legal mandate. So, Kibuloy, magpakita ka na. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ang sabi naman ni Pastor Kibuloy, demandan nyo na lang ako. Mahanap daw ho siya ng isang patas na venue para po sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Alam ba ninyong mataas ang tsansang maagang madali ng sakit sa puso ang mga taong namatayan ng kapatid sa kanilang childhood o early adulthood? Ayon sa mga researchers mula sa Fudan University sa Shanghai, China at Chinese University of Hong Kong, ang average age ng time of death ng mga ito ay 11. Hala, ganun? 17% manong tumataas ang overall risk ng mga ito sa cardiovascular disease at nauuwi sa multiple downstream effects gaya ng trauma, chronic stress at survivor's guilt.
Nadiskubre ng mga researchers na mas mataas ang panganib ng mga taong namatayan ng kakambal o mas nakababatang kapatid kumpara sa nawala ng mas nakatatandang kapatid. Ayun. Kaya ingat ho tayo. Doon ho sa mga may ganitong mga karanasan. Huwag kayong masyado nagpapastress. And speaking of stress at mga depresyon, meron ho nakakatulong ho sa atin para malabanan ang stress, depression, kakulangan ng tulog. Yan po ang Ultabio, ang kauna-unahang postbiotic food supplement. Ang postbiotic po ay dinevelop talaga ng mga Hapon para tugunan yung nga pong pagkakaroon ng sapat na tulog. Yung magandang tulog, yung dekalidad na tulog, yung pagtulog mo at pagkagising mo ang ganda ng dating kasi nanaginip kang tumama ka sa loto. Ay! Ibang usapan yon. Hindi. Ibig sabihin, nakatulog ka po dahil naipahinga ang ating utak. Kasi pagka pala tayo ay nakakatulog ng mahimbing, yung utak natin talagang tinidetoxify yung ating system. Kaya kinakailangan magandang tulog para magandang gising. Kasi nga naman, pagka hindi magandang gising, pagharap mo pa lang sa salamin, pangit na agad ng dating. Sabihin mo kagad, ba't hindi ako cute ngayon? Bakit kahapon? Di ba? May mga comparison. Ngayon, para mawala ho yan, gandahan ho natin ang tulog. Para magkaroon ng magandang tulog, tutulungan po tayo ng Ultabio, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available sa merkado. Kung may mga tanong pa ho tayo, magtanong ho tayo sa 0917-110-6580. May mga nakastambay na hudyang mga medical experts. Pero, text lang Ayan, ang Ultabio ay available sa Lazada at Shopee. Available na rin ho yan sa Mercury Drug Store, Amesco Drug, John's Pharmacy, Pasmed Pharmacy. Ay, meron pa. May bago na dagdag dyan. Sandali, mamaya kunin natin yung bagong butika na nadagdag ho sa listahan ng mga nagbibenta ng Ultabio. Kaya sa panahon ho na tayo'y nangangailangan ng ayuda para po malabanan ang stressful na buhay, mag-Ultabio. Ayan. Teka muna. Hindi ito naka-Ultabio pero ang tindi, ang lupit nito sa research. Kukunti pa lang ibinibigay kong clue na dali na kaagad. Ang ating mahiwagang tunog winner, ayon po sa ating tunog master, kasi may mga nakasagot din ng medyo malapit-lapit. Pero ang pinakamalapit talaga ay si June Banauro Mendoza ng Pangasinan. June, good morning. Ay, June? June? Teka. Naputol yata si June. Ang tamang sagot ho, simple-simple lang. Naglalakad na may tungkod. Yan lang, naglalakad na may tungkod. Galing nito ang galing ni June. Dadali ka agad yung tamang sagot na ating mahiwagang tunog. Lupit. Okay. Andiyan na ba si June? Wala pa. Baka nagtatanim pa ng kakao. Napadalhan ba sila dyan sa Pangasinan ng seedling ng kakao? Anyway, isa pang magandang programa na ginagawa ho ng gobyerno, yung pagtulong po sa ating mga magsasaka. Parang sinundan ho yung isinakatuparang programa po naman ni Dr. Helen Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Matakin ho ninyo, yung pong mga magagandang planting material ng kakao, galing Davao nakarating hanggang Quezon. Kaya itinanim ho yun sa ilalim ng mga nyugan at yun ho ngayon na nagpuproduce ng mga dekalidad na beans. Kaya yung mga farmers ho natin na dating umaasa sa kopra, ngayon ay mga MSMEs na. Ayan na. Kaya congratulations po sa ating mga magsasaka. Pero tangkilikin po natin ang kanilang gawa, yung mga produkto ho nila. Katulad ng tangerine chocolate, available sa 0919-095-5935. Sa mga kababayan natin abroad, yung tangerine chocolate ay maraming variants na available po sa tangerine chocolate.ph. Ang gagawin ho ninyo, i-check po ninyo dyan nang sa gayon malaman ho ninyo kung ano yung mga available na variants na yan para po sa Valentine's Day. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Si June Banauro Mendoza ng Pangasinan, marami pambili na ito ng tangerine chocolate. June, good morning! Hello po sa lahat. Congratulations! Ang galing mo naman! Isang clue pa lang yung binibigay ko. Sabi ko, naglalakad nahulaan mo kaagad. Yun pong live nyo na replay doon sa Facebook. Pinapakinggan ko po ng paulit-ulit. Ayun! Ang susi naman pala yung replay sa Facebook. Ang galing mo. Congratulations. First time mo manalo? John, first time mo manalo? Ngayong taon po. Ngayong taon. Last year? Nalo ka na dati? Opo. Galing naman. Kaya naman pala nakatutok talaga si June Anyway, June, ano ginagawa mo? Ngayon,
wala na ako muna. PMA ka muna ngayon. Pahinga muna, anak. Konektado ka pala sa PNB. Di ba? Palaging nasa bahay. Jun, congratulations. Sali lang ulit, ha? Maraming salamat. Masantos siya po. Masantos siya kabosan. Thank you. Si Jun Benaro Mendoza ng Pangasinan. Ayun, ang galing niya. Kasi yung susi, binigay. Sabi ko sa inyo, magbibigay lang ako ng isang clue. Madadali yan eh. Nung binigay ko yung clue na naglalakad, nakuha ka agad. Naglalakad na merong tungkod. Maganda umaga, Pilipinas! Patuloy tayo sa mga balita. Plano naman ng Senado na maghain ng petisyon sa Korte Suprema o sa COMELEC para ipatigil ang signature campaign ng People's Initiative para sa charter change. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, nakahanda na ang kaso at tatalakay na lamang nila ang finishing touches sa isang planning session sa weekend. Sa justiciable controversy anya, o may batayan para questionin ang pagtanggap ng COMELEC sa mga lagda kahit na hindi malinaw kung sino ang nasa likod nito. May justiciable. Ganun pa rin tawag doon, justiciable controversy. Nais ng mga senador na ihinto ng COMELEC ang pagbibilang at pagtanggap ng signature sheet at pagbawalan din ng Korte Suprema ang poll body na ituloy ang ginagawa nito sa ilalim ng kanilang ministerial duty. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe sa ginagawa umanong pag-ugnay ng mga senador kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa People's Initiative at gamitin itong dahilan upang ipitin ang panukalang maamyendahan ng konstitusyon. Sinabi ni Dalipe na ang pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na hindi na interesado ang mga senador sa itinutulak na resolution of both houses number 6 ay naglalayong amyendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly ay nakababahala. Kung totoo manong sinabi ni Villanueva, lumalabas na pinaniwala lamang ng mga senador ang Pangulong Bongbong Marcos na susuportahan ng Senado ang mga hakbang na maamyendahan ang konstitusyon katulad ng unang inanunsyo ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Pinatikos din ni Albay Representative Joey Salceda ang ginawang pagbasura naman ng Senado sa People's Initiative upang maamyendahan ang 1987 Constitution. Sinabi ni Salceda na hindi dapat katakutan ng mga senador ang taong bayan, kundi dapat nga pakinggan ang opinyon ng mga ito kaugnay ng pag-amyenda sa konstitusyon. Sinabi ni Salceda na panahon na upang pakinggan ng mga senador ang boses ng taong bayan kaugnay ng constitutional amendments. Lumagdan 24 na senador sa isang manifesto kung saan kinukundina ng mga ito ang People's Initiative o ang pangangalap ng ligna na kinakailangan para magpatawag ang Commission on Elections ng isang plebisito at tanungin ang boses ng mga botante kung pabor ang mga ito na maamyendahan ang saligang batas. Pare-pareho man ang boboto ang mga senador at kongresista sa panukalang amyenda ng konstitusyon. Ayon kay dating House Committee on Constitutional Amendments Chairperson at ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, sa ilalim ng isinusulong ng People's Initiative, ibinibigay lamang ng taong bayan sa Kongreso ang kapangyarihang amyendahan ng konstitusyon at bumoto ng iisa. Pero sinabi ni Garbin, hindi dapat hayaan ang Senado na pigilan ang Kongreso na gamitin ang kapangyarihan nito na amyendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Ang pagbuo ng magkasama ang mga senador at kongresista ayon kay Garbin ay isang demokratikong proseso kung saan ang lahat ay meron lamang tig-iisang boto. Ipinunto pa ng Garbin na sa huli ang taong bayan ang magdidesisyon kung nais nilang maamyendahan ang saligang batas. Ang kaumano ng Senado na hadlangan nga ang People's Will sa inilabas na manifesto laban sa People's Initiative. Ayon naman sa convener ng grupong pirma na si Noel Uñate, nakalulungkot ang hakbang na mataas na kapulungan dahil sa pinipigil nito ang direktang partisipasyon ng taong bayan sa charter change. Wala man dapat ikatakot ang Senado dahil layon lamang ng inisyatiba na magkasamang bumoto ang Kamara at ang Senado sa pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Una nang inayag ng pirma ang intensyong bumuo ng unicameral government kung saan pag-iisahin ang 24 na mga senador at mahigit 300 miyembro ng Kamara upang mapadali ang pagpapasa ng mga panukalang batas.
Samantala, dapat o hindi dapat makialam ang opisyal ng barangay sa signature campaign ng People's Initiative para maamyendahan ang konstitusyon. Ito naman ang punto ni Comelec Chairman George Garcia, konektado pa rin sa mga barangay official na konektado pa rin ang mga barangay official sa mga partido politikal maski tapos ng eleksyon. Pero mas makakabutian niya kung magmumula ang babala sa DILG dahil ito naman ang may jurisdiksyon sa mga barangay official. Magpapatawag na si Senator Amy Marcos ng investigasyon sa manoy suhulan sa People's Initiative sa charter change. Si Senator Amy ang pinuno ng Senate Committee on Electoral Reforms at sa kanya na-repair ang dalawang resolusyon na inihain tungkol sa People's Initiative. Sa Resolution number 902, pinasisilip ang umano'y paggamit ng mga ayuda ng gobyerno bilang panunuhol kapalit ng lagda kung saan pumapalo umano sa 20 milyones ang bigayan sa bawat congressional district. Idiniin pa na mababata sa resolusyon na dapat na may full consent at free will ang taong bayan sa isinusulong na People's Initiative. Inimok naman ang isa pang resolusyon ni Senator Marcos na pag-aralan ng Senado ang mga Supreme Court ruling tungkol sa People's Initiative para maamyandahan ang saligang batas. Ito'y upang malaman niya kung sapat ba o hindi ang umiiral na batas sa People's Initiative upang isagawa ang itinutulak na amyenda sa ating konstitusyon. Samantala, iba pang mga balita. Dodoblehin daw po ng DICT ang mga libreng Wi-Fi sites ngayong taon. May balita pala tayo sa DICT, ano ha? Sino bang sekretary ngayon ng DICT? Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning! Target ng Department of Information and Communications Technology na doblehin ang bilang ng Wi-Fi sites sa bansa ngayong taon sa ilalim ng Broadband ng Masa program. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DICT Undersecretary David Almirol Jr. na ito'y para suportahan ang implementasyon ng ELGU ng DILG. Ang ELGU ay isang mobile application na nagsasama-sama ng mga serbisyo ng gobyerno gaya ng business permit, licensing, community tax, local civil registry at marami pang iba. Ayon kay Almirol, kailangan ng connectivity para epektibong maipatupad ang ELGU. Sabi ng opisyal, nasa 25,000 ang free Wi-Fi sites na naikabit ng DICT hanggang noong katapusan ng 2023. Layo ng nationwide implementation ng ELGU ang digitalization at streamlining ng mga proseso sa lokal na pamahalaan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Let. Ganda umaga, Pilipinas! Malapit na yung February 6 na yan, ha? Ano nga ba yan? Antabayanan po ninyo, ha? Basta ang alam ko, ang tuloy po ay ang pagbibenta po ng Westchester Realty ng pinamababang RFO o Ready for Occupancy Unit sa buong housing industry. With easiest term, ha? 5% down payment, pwede pang hulugan. Ay ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya? Pakipag-ugnayan sa 0996-511-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Aba, 7 days after takeout po ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay agad kasi ready for occupancy na nga. Plus, kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng trip for 2 sa isang Asian destination kung saan mapalad na babagsak ang inyong dart. Ayan. Pagpunta ho ninyo dyan, papipiliin na ho kayo ng patitirahin pala. Yan, ng dart. Kaya pwede kayong pumunta ng Hong Kong, Singapore, Japan, Thailand. Saan pa ba? Basta pagpunta kayo ng Japan, punta kayo ng Sapporo. Pwede na ho Taiwan. Ay, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Taiwan, ha? Sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Uy,
si Catherine Bernardo hindi raw lalayasan ang ABS-CBN at Star Magic. Bakit? May balita ba ganun? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Pinabulaanan ng kampo ni Catherine Bernardo ang kumakalat na balitang aalis na siya ng Star Magic at hindi na raw ito magre-renew ng kontrata. Matagal nang pinag-usapang ang pag-alis ni Catherine sa ABS-CBN pagkatapos ng breakup nila ni Daniel Padilla, pero kaagad itong itinanggi ng ina ni Catherine na si Min Bernardo. Kaya lang ang kasunod naman na balita ay sa Star Magic naman daw ito alis dahil tapos na rin ang kontrata nito. Pero kahapon lang ay nakipag-meeting na ang Star Magic kay Catherine kasama ang kanyang inang si Mami Min at pinlansya na nila ang kalendar ng aktres ng taong 2024. Kaya sure na raw siyang pipirma sa renewal ng kontrata sa Star Magic. Pero ang matagal na palang handler ni Catherine na si Lulu Romero ay umalis na sa Star Magic kaya napagdudahang sasama sa kanya si Catherine. Pero kahit wala na nga sa Star Magic itong si Romero ay nanatili pala siyang handler ni Catherine at ito pa rin daw ang nakikipag-negotiate sa mga inquiries para sa aktres. Pero nilinaw nilang mananatiling Star Magic talents pa rin si Catherine at wala raw itong balak na iwan ang talent management arm ng ABS-CBN. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Nakaladkad sa ayuda scam o pagkaltas sa ayuda ng mga benepisyaryo ang vice-gobernador ng Davao del Norte. Sa pagdinig sa Senado, inamin ang dating empleyado ni Vice Governor De Carlo Oyo Uy, nakilala sa alias Namon. Tinapyasan niya ng malaking halagang payout ng tupad at assistance to individuals in crisis situation ng DSWD. Malas lang ni Vice Gov dahil isa lang siya sa mga nadali. Ang dami kong nababalitaan ganito eh. Sinabi pa ng testigo na ibinigay niya ang kinupit na pera sa staff ni Vice Governor at nagpasya siyang dumalo sa pagdinig matapos makatanggap ng mga banta sa buhay. Doon din sa hearing na yon, isang estudyante naman mula sa Carmen, Davao del Norte nagsabi, pinapirma naman siya sa munisipyo para tumanggap ng 10,000 pisong educational assistance. Pero kalaunan, 1,000 lang natira sa kanya dahil binawi ng isang empleyado ng munisipyo yung 9,000. Ay, hindi dito first time. Marami din ako naririnig na ganyan. Lalong-lalo na ho sa mga probinsya. Hindi umano nagreklamo sa kanilang mayor yung bata dahil sa inalang kasabwat ito sa ayuda scam na bagay na itinanggi naman ni Mayor Leonie Bahagi. At siya, sige, huwag kayong madala, yung iba nga, papipirmahan ka. Ano ba, pupunta ka sa konsyal o kaya sa bukal. Ano ba, papipirmahin. Tapos, pagpirma mo, kalahati kaltas. At least yun may natanggap. Yung iba talaga, ang listahan ginagamit galing sa sementeryo. O kaya hindi, yung directory. Naku, yung directory ho ng telepono, di may mga pangalan doon at saka address. O, yun lang. Tapos, pepekaya ng pirma. O, lusot na. O, tapos People's Initiative. Maganda umaga, Pilipinas! Napanood na namin yan. Kinumpirma naman ni Philippine Ambassador to Japan, Maylin Albano, na wala silang isinasampang kaso wala pang isinasampang kaso laban kay Hazel Ann Morales. Si Morales ay nadakip ng mga otoridad sa Japan dahil sa pag-abandona sa bangkay ng mag-asawang Japanese national sa Tokyo. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng Albano na maayos ang kalagayan ni Morales sa Japan base sa naging pag-uusap nila ng Consul General. Tumanggi naman si Albano na magbigay ng detalye kaugnay ng nasabing insidente, maliban lamang sa pagsasabing nagpapatuloy pa ang mga investigasyon ng mga otoridad. We were actually asked not to discuss the case with her. Opo. So, yun po. So, hindi naman po na-discuss. Pero, nirequest din po namin sa police kung pwede mapakilala din sa amin yung lawyer para makausap din namin kung ano na nga pa yung nangyayari and perhaps meron pa kaming ibang maitutulong sa kanya. Investigation pa rin po. Under investigation pa yung dalawang akusado ngayon. Kaya nga po, sana hinihiling din po natin sa ating mga kasama dito sa Japan, wag na lang po muna siguro magpo-post po ng kung ano-anong balita.
Tiniyak naman ng DFA na nasa maayos na kondisyon ng dalawang Pilipinong naaresto sa Japan dahil sa manoy pag-abandona sa bangkay ng dalawang Hapon. May ano ho kasi daw yan doon sa Japan. Kasi bakit kahit dito naman diba, may Good Samaritan law tayo pagka nakikita mo under distress yung isang tao, hindi mo dapat pinapabayaan. Lalong-lalo na kung kaya mo namang tulungan. Ayon kay DFA Deputy Assistant Secretary Brian Lau, may court-appointed lawyer na si Morales at itinanggi ang paratang. Inulat ng local authorities na nakita ni Morales kasama ang naaresto pang Pinoy na si Brian Jefferson Leasing de la Cruz sa vicinity ng lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni na Norihiro at Kimi Takahashi. Walang investigador o walang komunikasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa mga investigador ng International Criminal Court. Sinabi ito ni Interior and Local Government Secretary Benhur Avalos nang tanungin tungkol sa umano'y pagtatapos na ng investigasyon ng ICC sa Duterte War on Drugs. Ayon sa kalihim, hindi nakipag-ugnayan ng ICC sa PNP o sa anumang lokal na pamahalaan na parehong nasa jurisdiksyon ng DILG. Una nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes III o Diporta na dumating na sa bansa ang mga taga-ICC noong pang Disyembre at na malapit na daw ilabas ang arrest warrant laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sinasabi ho ni Senador Trillanes nagtungo daw po ng Boracay yung mga investigador ng ICC. Ano imbestigahan nila sa Boracay? Ay, sus, may ginoong buhay talaga. Samantala, ikinatawa naman ni Senator Bongo ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isang banta sa soberenya ng Pilipinas ang International Criminal Court. For the 100th time, sinabi ho ng Pangulo na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at nagsisilbi itong banta sa ating soberenya. Nilinaw pa ng Pangulong Marcos na habang pinahihintulutan ng mga investigador ng ICC na bumisita sa bansa, sila isa sa ilalim sa mahigpit na pagbabantay lalo na sa namang pagtatangkang makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno. Alaman sa posisyon ng Pangulong BBM, binigyan diin ni Senator Go ang kahalagahan ng pagtataguyod ng soberenya ng bansa at kalayaan na gumana ang judicial system. Muli ring inulit ni Senator Go ang paniniwala na tanging ang Korte ng Pilipinas ang dapat na lumitis at tumatol sa anumang mga paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng war on drugs ng Duterte administration. 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama na natin si Attorney Ran Mendoza, isa pong magaling na pharmacist ito. Attorney Ran, magandang umaga po sa inyo. Umaga ko, naririnig niyo po ba ako? Ayan, naririnig kita loud and clear. Alam mo, interesado kaming maintindihan yung sinasabi ho ninyo na ang Pilipinas ang nalalanghap na hangin talagang dangerous. Ano kategorya mo doon, Attorney Ran? According po sa World Health Organization, ang hangin po ng Pilipinas ay considered as moderately safe. Moderately safe. Moderately unsafe pala. Moderately unsafe. Yan. Okay. Moderately unsafe. Pag sinabi mong moderately unsafe, ibig sabihin maraming hazardous chemical na nakakalat na doon sa hangin. Okay. Yun yung nasa labas. Sa labas na hangin, yes. Kahit sa loob. Pag sa loob depende yan sa struktura ng bahay mo, kung meron kang pang-filter, kung medyo sarado yung bahay mo. But lahat naman tayo, or karamihan sa atin in general, lumalabas, nagbubukas ng pinto, so hindi mo maiiwasan na pumasok ang hangin sa bahay natin. Sabi nga dun sa WHO findings, yung 2020, the air quality average ng Pilipinas is yung pollutants na nasa hangin ng Pilipinas is 2 times higher than the recommendation of WHO dun sa healthy value. So medyo kaya tayo moderately unsafe na classification. Okay, pero sa yan, attorney, highly urbanized, hindi naman siguro sa probinsya. Kasi sa probinsya marami pang puno. Iba naman tayo, Doc, akong ng classification. Kasi isa sa mga main contributors sa air pollution, primarily 80% dun sa mga kotse, sa mga motor vehicles. Kaya tama ka, Kong, medyo sa mga highly urbanized, maraming sasakyan,
factories contribute 20% lang, no? So 80% talaga sa mga sasakyan nagko-contribute sa air pollution ng Pilipinas. Kaya mas expected natin na mas mataas ang level sa mga highly urbanized cities. Oo. And that's precisely the reason why kinakailangan natin ng modernization ng mga PUV vehicle. Kasi nga po, may Euro standard na to tayo na dapat yung mga makina ginagamit ng mga sasakyan compliant na sa Euro 4 o Euro 5 standards. Ano? Yun ho yung amount ho ng particulates o heavy metals na nanggagaling po sa ibinubuga ng mga tambutso. 80% pala ng pollution natin, Attorney Ran, nanggagaling sa mga sasakyan, ha? Yun po yung according sa sa study ng WHO. Okay, paano nakakaapekto ang polusyon sa antas ng immunity ng isang tao? So ang health consequence po ng air pollution sa population can vary. Meron tayong natawag na acute, yung pangmadalian, or yung chronic, no? Ang lumalakas, ang dumadaming incidences pag exposed tayo sa air pollution would be yung risk natin ng respiratory infections. Kahit nga heart disease lang, cancer, katulad ng chronic obstructive pulmonary disease. Nandyan yung asthma, ischemic heart disease, kasi nga kahit yung dugo natin naapektuhan, even our circulatory, our heart, no, can be affected by the increase in the pollutants na nasa hangin natin. So, anong gagawin natin? Kung talagang nasa area tayo, halimbawa nasa metro, wala tayong choice, attorney, no, ha? Nasa Metro Manila tayo, di ba? Yun yung hanging malalanghap natin, eh. Tama. So sa atin, Doc, no, ang gagawin natin, may mga, kung exposed tayo sa trabaho natin, alam natin na meron tayong natawag na particulate matter na 2.5, ibig sabihin nun, yun yung maliliit yung na pollutant sa air. It can be dislodged, or it can deeply penetrate our lungs, which can cause yung mga pagkakasakit. So sa atin, kung kaya nating ayusin yung mga sasakyan natin, for example, para maging more efficient dun sa fuel consumption niya, huwag na natin pahintayin na ang itim-itim na nang nilalabas. Sa mga protection natin sa bata, magkaroon tayo ng mga tamang respiratory mask depending kung saan sila naka-expose. Sa mga warehouses, factories, merong recommended na mask talaga depending on the hazardous air exposure yung mga trabahador natin. And of course, sa atin, kasi nga pinapababa ng pollution ng immune system natin, palakasin natin ang immune system natin sa pagkain ng tama, pag-rest ng tama, pag-ehersisyo ng regular, at of course, pag-inom ng mga iba't ibang supplement na pwedeng palakasin ng immune system natin panglaban sa epekto ng air pollution. Ayan. Ang sabi ho ninyo, pag pamboost ng ating immune system, siyempre babanggitin ko ngayon ang Ultabio. Anong kinalaman ng postbiotic sa immune system? Paano ibinuboost ng postbiotic through Ultabio ang ating immunity? Yan. So, magandang tanong yan, Kong, no? Kasi postbiotic specifically, no, yung postbiotic na Ultabio na may Lactococcus lactis strain, kasi hindi naman pare-pareho ang postbiotic, depende po yan, no, kung ano yung particular na bacteria na pinagkuhaan ng health benefits sa ating Lactococcus lactis strain. And especially sa Japan, na-discover yung Lactococcus lactis strain na nasa Ultabio can activate 4 types of immune cells. 4? Kasama na dyan ang natural. Oo, apat ko, hindi lang isa. Kasi yung mga ibang supplements, isa lang eh. Sa atin, natural killer cell, cytotoxic T cell, B cell, T cell, yung apat na yon, iba-iba yung classification. Isang for quick acting, yung iba naman for long acting. So, short-term immunity and long-term immunity, pinapatibay ng Ultabio. Tapos, isa pa sa mga sinasabi ng mga umiinom ng Ultabio ngayon, no, they have deeper sleep when they take Ultabio. May vivid dream, and even if kulang yung tulog nila, for example, kasi kailangan talaga nila magtrabaho, they feel like kumpleto yung tulog nila. So imagine kung kumpleto tulog mo, nakapag-rest ka ng maigi, at maganda, no? Maganda ang iyong gising at activated ang iyong immunity, ikaw ay mas protektado laban sa air pollution.
So, yun yung doon pumapasok yung benepisyo. 4 immune cells ang ina-activate habang natutulog ka o habang gising ka? Kahit anong oras yun, ina-activate nun, basta uminom ka ng Ultabio, buong araw, activated yung 4 na immune cells mo. So, it's just that yung isa sa magandang epekto niya, makikita pag natulog ka na kasi deeper sleep. Para at least, di ba, yung katawan mo makapag-regenerate at lumaban, no, sa epekto ng puyat, pagod at stress. Ayan, okay. Anyway, baka may mga tanong pa ho sila, lalong-lalo na ho sa mga yung mga may edad na, na tanong ng tanong kung pwede bang uminom ng Ultabio kahit na sila may maintenance medicine, at iba pang mga concerns ho ninyo. Pero pwede, di ba, attorney? Kasi food supplement ito, so kahit na meron kang maintenance medicine, pwede kang mag-take ng Ultabio. Yes, kasi wala naman po tayong nakitang interaction sa iba't ibang gamot, at tayo ay food supplement, FDA registered, at even po sa Japan, registered na rin po tayo. Sa Japan nga po, iniinom ito ng mga bata in a yogurt form. Kaya po makakaasa tayo na safe ito. Okay. Attorney, maraming salamat for joining us this morning. Ayan, pwede ka na mag-jogging uli. Thank you, Kong. Anyway, bukod po kay Attorney... Magandang umaga po sa lahat. Bukod po kay Attorney Ran, isa pong eksperto ho sa parmasya. Bago siya naging abogado, isa pong magaling na pharmacy si Attorney Ran Mendoza. May mga iba pang mga medical experts na nakastandby sa 0917-110-6580 para po sagutin ang inyong mga tanong. Maganda umaga, Pilipinas! 13 minutos na makalipas sa alas 5 ng umaga. Naranasan sa areas po ng Bicol Region, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Aklan, Capiz at Northern Samar. Dulot po yan epekto ng shear line. So posible po yung mga katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malalakas mga pugulan, and posible din po yung mga flash floods or landslides, lalong-lalo na sa mga low-lying areas. So ingat po, pinag-iingat po yung ating mga kabayan dyan sa mga nabanggit na lugar. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, magpapatuloy pa rin po yung epekto ng hanging amihan or northeast monsoon. Kaya asahan pa rin po natin ngayong araw yung maulap na papuri na may kasamang light to moderate na mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, pati na rin sa Cordillera Administrative Region. Samantalang dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, magpapatuloy pa rin po yung maaliwalas na panahon, liban na lamang sa mga tsansang mga hinang mga pag-ulan ng mga pag-ambon dito sa Luzon at sa Visayas at Mindanao. Mga isolated rain showers or thunderstorms naman kadalasan sa hapon o sa gabi ang posibleng maranasan. Sa ngayong araw, agwat po ng temperatura sa Metro Manila, maglalaro mula 22 to 31 degrees Celsius, into 22 sa Baguio City. Sa Legazpi City naman, 23 to 29 degrees Celsius, 26 to 31 sa Metro Cebu, at sa Metro Davao, 24 to 32 degrees Celsius. At sa kasalukuyan po, meron din tayong babala sa matataas mga pag-alon or gale warning sa mga baybayin po ng Northern Luzon at silangang baybayin ng Southern Luzon, Central Luzon at Eastern Visayas. Kaya delikado pa rin pong pumalaot, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat sa mga nabanggit na baybayin. At yan po munang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Rhea, sa ano daw Tagaytay? Marami gustong mag-weekend ng Tagaytay. Yes po, medyo may kalamigan din po sa Tagaytay. Nasa 20 to 29 degrees Celsius po yung temperatura natin. Sarap siya. Sige, thank you Ma'am Rhea. Maraming salamat din po. Good morning. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Pero saan man po ang lakad ho ninyo, pagbaunin ho ng proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero yan po epektibo din po sa ating mga emergency kit. Gamit din po yan sa mga household. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge cleansing and bathing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon
Piston, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, happy birthday muna kay Ginoong William Lim. Boss William, happy birthday. Ngayon po ang kaarawan ng bossing ng WL Food Products. Ayan, yung Sam's Coffee na masarap na iniinom nyo. Ayan, ang bossing yan ay yung matangkad na si William Lim. Si WL kung tawagin nila. WL, happy birthday. Dami natutulungan nito dahil isang katerba yung kanyang empleyado, libo yung empleyado niya. Hindi lang yun. Kaya natutulungan ho ang mga magmamais dahil ang mga magmamais yung nagtatanim ho ng white corn, binibigyan ng farm inputs. Binibigyan ng fertilizer. Pagkatapos, bibilihin niya yung kanilang kung ano yung market price. Kagaling, William, happy birthday. Marami ka pa sanang matulungan. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din kay Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Mayor Senny, magandang umaga po. Magandang umaga din kay Congressman Ador Plato dyan po sa Bulacan. Napakaganda ng programa niya para sa pagtatanim ho ng kawayan sa watershed ng Angat Dam. Diyan sa Norsagaray, Santa Maria at saka sa Angat, napakagandang programa. Sana po mas marami pang sumunod, At magandang umaga din po sa napakaagang gumising na si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Meron silang ngayon may unbank sila ngayon, Ayan, kaya yung mga justices from CA Cagayan at CA Cebu ay nasa Maynila. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, wag din daw natin kalimutan batiin si Secretary Naida Amping. Ambassador pala ngayon si Naida Amping for France, sabi ni Kato Nying. Ayan, magandang umaga, Ma'am Naida Amping. Kinukumusta ka ng mga taga Maynila. Samantala, sa iba pang mga balita. LTFRB, hinamon na pag-aralang mabuti ang tinututulang probisyon ng PUB Modernization Program matapos na palawigin ito ng Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rikunan, RH12. Manang Milky. May sapat na pagkakataon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magsagawa ng konsultasyon at pag-aaral sa mga tinututulang probisyon ng PUV Modernization Program. Reaksyon to ni House Speaker Martin Romualdez matapos palawigin ni Pangulong Bongbong Marcos ang panahon ng consolidation ng naturang programa. Ayon kay Romualdez, iconic ang mga jeepney na bumabiyahe sa ating mga lansangan at sa halip na i-phase out, pag-aralan ng LTFRB ang posibilidad na matulungan ng mga operator para sa kanilang maintenance. Una rito na ipagdialogo si Romualdez at pinapasok sa Kamara ang mga leader at miyembro ng Piston at Manibela na nagrally sa harap ng batasan. Itanaon ang rally sa pagpapatuloy ng hearing ng House Committee on Transportation sa issue ng PUV Modernization Program kung saan muli nilang inapela kay Pangulong Marcos na extend ang naunang January 31 deadline ng LTFRB. Sa naging desisyon ng Pangulo, sa halip na January 31, pinalawig pa hanggang April 30 ang consolidation ng public utility vehicles. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rikunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ay, malapit na rin po ang Chinese New Year. Ang Chinese New Year po ay February 9. And kaya doon sa mga magbibigay ho ng tikoy, yung masarap. Juicy pa lang yan. Pero mamaya natin pag-usapan ng tikoy. Kasama na natin si Modi Floranda, ang National President ng Piston, kaugnay po ng pagpapalawig pa ng PUB consolidation. Kamodi, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at sa inyo at magandang umaga po sa lahat. Kamusta? Anong napagkasunduan ho ng mga miyembro ho ng Piston? Sa bahagi natin ay siyempre mag-uusap pa rin po kami outside sa naging hearing kahapon at ano pa yung mga gagawin po natin mga aktibidad so nga dito sa naganap na hearing dahil sa yung resolution din mismo ng
ng Kongreso ay suspende yung implementation ng programa ng modernization sapagkat hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng DOTR, ng LTFAB. Dati kahapon sa naganap na hearing. Pero doon sa naging desisyon ho ng Presidente na palawigin ito ng 3 months. Ano gusto? Sa atin po ay niwe-welcome natin yung 3 buwan. Pero siyempre, sinasabi nga natin hindi kailangan ng 3 buwan Dahil lang may problema yung programa, baka pwedeng pag-aralan pa ng administrasyon at ng DOTR yung usapin nga dito sa ilalim ng 2017-011. So, palagay nyo hindi sasapat yung 3 months? Pag tingnan po natin ay hindi sasapat. Bati nga doon sa pag-aaral mismo ng Kongreso. Kung sakasakali man, dahil ang sinasabi nga natin, dapat maging compliant na tayo sa mga Euro standards, para mabawasan din natin yung binudugang maruming hangin. Anong option ang inyong inirekomenda? Sa atin ay wala naman tayong problema doon sa usapin ng paglinis ng hangin, kaya pananawagan talaga natin sa ating mga local association yung pag-overhaul ng ating mga makina pansamantala hanggat hindi tayo nakakaano ng mga bagong jeep, dahil sa ngayon ay mayroon namang inilalako ng mga jeep, pero ang isang problema ay wala pa sa market. Pero yung sabi niyo pag-overhaul, di ba dagdag gastos din yon para sa ating mga jeepney operators? Pero pinakano doon, at least makapag-comply po tayo doon sa programa ng modernization. Sa palagay nyo, kaya lang, gaano kadalas yung overhaul na mangyayari? Ang pinakaano po ng overhaul natin ay 6 months. Nag-over Espanya ko, sa may PNR. So, every 6 months? PNR po, Espanya. Kaya nga, ibig sabihin, every 6 months kayo magpapa-overhaul? Ganon ang mangyayari? Para maging compliant tayo? Nagdidepende naman po yan sa takbo ng sasakyan. Kung ang karasyan natin ay 6 months to 1 year yung pag-overhaul ng makina. Pero di ba kasi ang renewal ng ang tawag dito ng permit na para makapag-operate ang isang sasakyan once a year, kaya nga every year yung check ng ang tawag dito MBUC paano natin masisiguro na after 6 months kapag yung sasakyan nagbubuga ng maruming usok magpapa-overhaul? Yun po yung isang ay papanawagan natin sa mga operator, kasi mga operator naman po yung nag-ano talaga ng mga overhaul ng mga makina at siyempre yung pananatili nga ng malinis na hangin na sinasabi. Bagamat sa ngayon po ay hindi na nag-uusap doon sa Euro 4 Yung isang pinag-uusapan kundi ang pinag-uusapan niya yung electric vehicle. Na kung saan ay hindi pa naman ganun sa market. Kaya tayo ay nagpo-propose na tayo na hanggat wala pa yun naman yung mga sinasabi nila mga unit, baka pwedeng rehabilitation. Okay, sige. Anyway, at least di ba dito nga sa sa 3 months na ito, ang sinasabi ng DOTR magkakaroon kayo ng sapat na mga pag-uusap para ma-address yung mga concerns. Pero ang sinasabi ho ninyo, tayo naman ay bukas, sabi nga natin ay at least kahapon pagkatapos po ng hearing tayo ay kinausap ni Speaker Romualdez at konkreto naman nating nailatag sa kanya yung ating posisyon at yung ating kahingian sa administrasyon. Kaya tayo naman ay hindi sarado sa pakipag-usap para ma-resolve yung usapin ng kinakaharap ng sektor ng ating public transport. Okay. So in the meantime, wala mo ng mga rally-rally, wala mo ng karakaraban? Sa naman ay pa rin natin kasi ang panawagan naman talaga natin at mismo yung Kongreso ay pagsuspende doon sa programa ng modernization. Kahapon ay inaprobahan po yung House resolution na nagano doon ay suspende muna at muling pag-aralan, magkaroon ng malawakang konsultasyon hindi lamang sa anin ng mga driver kundi mismo sa ating mga commuters. Pero sabi nila yung problema daw nung complete motor vehicle, mahina ang hatak. Tsaka ang tawag dito, wala pa tayong sapat na
charging stations. Tapos yun naman yung at sinasabi nga natin, dahil wala pa naman talaga sa market yung sinasabi nilang electric, kaya inano nga natin na payagan tayo sa ilalim ng balangkas nga ng rehabilitation. Kasi yung sinasabi nga ng LTFRB at ng DOTR sa Philippine standard o Philippine compliance, yung sinasabi nila. Kahit tinatanong din natin, ano yung Philippine compliance? Ito ba yung usapin lamang na ilagay namin ng pintuan sa kanan, tas namin yung ceiling, at dahil wala naman tayong engine pa rito sa Pilipinas, sabi natin, baka pwedeng overhaul. I-overhaul natin yung makina sapagkat kapag ito ay in-overhaul, ay nagko-consider ito na brand kasi yung pinakaluma lang dito yung black, yung pinaka ng makina, at lahat yung pyesa nito ay puro brand. Ano ba pinakamatandang makina na ginagamit ho ng mga jeep natin ngayon, Kamodi? Merong 30 to 40 years yung ginagamit ng ating mga jeep. At kaya ang ibig sabihin nga niyan ay na-maintain natin sa ganong kahabang panahon dahil sa pipo ng pag-overhaul ng makina. O siya, sige. Sana nga po ma-resolve ho ito sa maayos na mga pag-uusap at magkarinigan na magkabilang panig. Kasi at the end of the day, pagka nagrarally ho yung mga nagwiwelga ho ang transport sector, ang apektado commuter. Di ba ba? Naman yun, ay tayo naman ay sabi nga natin, ang laban naman ng sektor ng ating public transport ay hindi lang para sa interest ng mga driver at operator, kundi para din sa mga interest ng ating mga mamamayan. Ang gusto lang natin ay manatili yung mas murang serbisyo para sa ating taong bayan, dahil alam naman natin na kung titingnan natin yung mismong sahod na ating mga manggagawa ay kararampot, halos nga umaabot lamang ng 610 pesos dito sa National Capital Region. Di hamak na mas mababa ang sahod ng ating mga manggagawa sa National Capital Region. Kaya kahapon din po ay nabanggit din doon sa hearing yung isang sangkap sa pinang-modernization, yung usapin ng route rationalization. Dahil hanggang sa kasalukuyan, sa loob ng halos ng 7 taon, ay talagang halos maliit na porsyento pa lamang nagko-comply ng mga LGU doon sa usapin ng route rationalization. Tayo ay merong 1,662 na city, pero yung nag-comply po ay nasa 160 pa lamang na mga city. Kaya ibig sabihin niya, majority pa rin ng ating mga city sa ating bansa hindi nagko-comply sa usapin ng route rationalization. Sige. Kamodi, from time to time, makipag-ugnayan ho kami sa inyo, lalong-lalo na sa mga development tungkol ho dito sa consolidation at doon ho sa pagpapalawig pa. Sana may magawa dito ho sa pagpapalawig ng 3 buwan pang deadline bago po sa final consolidation. Maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Si Kamodi Floranda ng Grupong Piston, high value individual naman, nahulihan ng 300,000 pesos na laga ng shabu sa Valenzuela. Detalye na balita mula kay Edwin Duque. Aris 23, Edwin. May buntag ko yung jail. Swak sa kamay ng Valenzuela Police ang lalaking nasa high value individual na manoy nagpapakalat ng shabu sa barangay Mapulang Lupa sa Valenzuela. Ayon dito may Police Colonel Destora Jr. nasukol ang mga tauhan nito si Captain Ronaldo Sanchez OIC ng SAU. Ang suspect na si Alias Tanjo na nasa masama ng 340,000 na halaga ng shabu. Sasampa ng kasong paglabag sa Section 511 Republic Act 9165 ang suspect sa Valenzuela City Prosecutor's Office habang may mga palo-papresyon naman sa isang tao na nasa likod umano ng droga na ikinakanta nitong suspect. Wala pa rin sa kauna sa Pilipinas, Gizarret sa Kusares 123, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. 33 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas. 39 na makalipas ang alas 5 na umaga. Lapit na ng Chinese New Year, sabi ko nga sa inyo, February 9. Naniniwala ang mga Chinoy, ang mga Filipino-Chinese at mga Chino sa buong mundo na simbolo ng bagong simula at magandang taon ang pagsusuot ng bagong damit tuwing Chinese New Year. Okay, good morning kay Ambassador Harry Amping. Sa Chinese culture po, maswerte daw ang pagsusuot ng bagong damit na kulay pula o kulay ginto. Ay, hindi patig. Dapat kulay ginto at saka kulay sa pagsalubong.
ng Lunar New Year. Sumasalamin umano ang bagong damit sa bagong simula at makatutulong sa pagkakaroon ng magandang kapalaran. Ayun. Karaniwang nagsusuot ang mga Chinese na lalaki ng tang suits na may stand-up collar at sophisticated na button designs. Ang mga babae naman nagsusuot ng chongsang o kipao. Alam ko lang ang pao Meron pala tinatawag na kipao. Popular din ang kulay sa mga Chinese tuwing Chinese New Year. Ang dilaw at gold na sumisimbolo sa wealth, prosperity at royalty. Itinuturing namang malas. Malas daw po ang pagsusuot ng kulay itim o puting damit tuwing Chinese New Year dahil simbolo ito ng pagluluksa. Ganun ba yun? Basta sa February 9, iwasan nyo na lang yan. Basta ang alam ko, bago mag-Chinese New Year, birthday ngayon ni William Lim. Ang ating kaibigang bossing ho ng WL Foods Corporation. Ayan, anyway, Chinese New Year o hindi, Chinese New Year o hindi, pwede ho kayong magregalo ng tangerine chocolate. Yan, ito ho naman kasi immune booster, para matulungan ho natin din ang ating mga magsasaka. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dating umaasa po sa Copra, ngayon po ay mga MSMEs na. Nagpuproduce sila ng dekalidad na mga beans ng kakao. Kasi po yung mga magagandang planting material ng kakao, hinakot po ni Dr. Helen Tan, dinala po yan sa lalawigan ng Quezon, itinanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce sila ng sarili nilang brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Yan po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, kaya tangkilikin po natin. Suportahan po natin sila para lumakas ang loob ng mga magsasaka, lalakas ang ating ekonomiya, at lalakas po ang buong industriya ng ang pagninegosyo o mga MSMEs dito po sa Pilipinas. Tangkilikin natin ang gawang atin. Pwede ho kayong umorder ng Tangerine Chocolate sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay gawa ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Maganda umaga, Pilipinas! Mahigit naman sa 6,300 katao ang nabiktima ng fake friend scam sa Singapore. Sa Davao del Norte, ayuda scam. Ito naman, fake friend scam. Humigit kumulang sa $16 million ang halaga po na natangay na pera sa mga biktima ng nasabing scam. Sa report ng pulisya, tinatawagan ng mga scammer ang mga biktima at nagpapanggap na kakilala nila para humingi daw po ng financial assistance. Naku, dito sa Pilipinas, matagal ng uso yan. Kung ano-ano pa nga mga kuminsan pagpapakilala, tapos sasabihin sa'yo, mag-invest ka ng ganito, ganyan. Nito lamang nakaraang araw, 5 Malaysia national ang ipinadeport dahil nga sa fake friends scam calls dyan po sa Singapore. Nasa kote naman ng Malaysian at Singaporean police ang 5 pang lalaki. Alam po ninyo, edad 19 hanggang 36 na hinihinalang sangkot sa modus kung saan target po nila ay mga Singaporean nationals. Dami kasi nilang pera kaya madali silang magoyo. Pero ang dami ho talagang scammer na nagkalat ho ngayon. DTI, maalala ko lang, ang dami pa rin mga scammer na nagbebenta online. Di ba? Yung presentasyon ang gaganda, pero kaya kuminsan nawawala tayo ng confidence sa e-commerce. Di ba? Kasi dito sa mga dispalinghadong mga nagbebenta ng ganitong mga produkto, matakin mo, umorder ka halimbawa ng umorder ka ng huli ko in-order? Yun, damit. Damit. In-order natin kasi alam ko, sale sa Amerika yung brand na yun . Di umorder tayo. Dumating ibang brand. Lang yan. Malalaman. Tapos, kasi ako medyo may kaliitan ako, kaya from large naging XL. 2XL na ho ngayon. Yung 2XL nila, medium. Lukot talaga itong mga ito. Kaya sige, bahala kayo, manloko ho kayo ng kapwa nyo ninyo online, 'di ba? May karma kaya
Maganda umaga, Pilipinas! Kala nyo, kikita kayo ng saglit, tapos may mga napiperwisyo kayo. Sige, bahala kayo. Nandyan, nakatingin ho si Lord. Tinitingnan ho yung mga katarantaduhan nyo. May araw din ho kayo. Di ba? Hindi ho natutulog ang langit. Maniwala ho kayo. Nasa konti naman ng otoridad ang dalawang drug suspect sa Pasay City. Kinilala ni Colonel Mario Mayames, ang Chief of Police ng Pasay, ang mga suspect na sina Jo Marie, driver ng e-bike, at itong si Jaime o Jamie, mga residente po ng Maricaban. Nakatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen ang mga pulis kaugnay ng illegal na aktibidad ng dalawang suspect. Nakumpiska sa mga ito ang 44 na plastic sachet na may 33.13 grams ng shabu, nagkakahalaga ng mahigit sa 200,000 pesos. Kita ho ninyo, kaya ho ito nahuli dahil po sa timbre ho ng mga residente. Kaya kinakailangan ho talagang pagtutulungan ho ng lipunan para matuntun po itong mga ganitong klase ho ng mga gumagawa ng kalokohan. Itinanggi naman ni Vice President Sara Duterte na magbibitiw nga siya bilang pangalawang pangulo at kalihim ng DepEd. Ayon sa Vice Presidente, wala siyang binanggit na resignation sa kanyang talumpati sa Davao City, kung saan inanunsyo niya ang pagsabak sa susunod na eleksyon. Una nang lumutang ang balita na magbibitiw na daw si BP Inday para bigyan daan ang kanyang paghahanda sa pagtakbo sa susunod na halalan. Malapit na ngang mag-enjoy ang mga senior citizen at mga persons with disabilities ng 20% discount sa Expressway at Skyway na pag-aari ng bilyonaryong si Don Ramon Ang sa San Miguel ng San Miguel Corporation. Anunsyo naman ito ni dating Public Works Undersecretary Rafael Yabot ng Infrastructure Group Head ng SMC at sinabi niya na malapit nang maipatupad ang batas para sa diskwento at benepisyo ng mga matatanda, PWD, mga solo parents. Sabi po ni dating Undersecretary Yabot, nakikipag-ugnayan na sila sa Toll Regulatory Board at iba pang maahensya para maayos na maipatupad ang pagbibigyan ng discount sa mga tollway na pinatatakbo ng San Miguel Corporation. Sana sa lalong madaling panahon na yan, doon sa mga senior citizen na nagtatanong ano daw po, paano daw yan i-implement. Ang mangyayari yata, halimbawa nag-load ka ng 1,000 pesos na para sa toll fee, magiging 1,200 yung load mo. Madadagdagan, instead na babawasan, madadagdagan yung load mo. Ang tanong, namomonitor ba talaga kung magkano na yung load mo, di ba? Parang kuminsan nakakain din ng bigla yung load mo eh. Di ba? Parang sa cellphone din yan. Anyway, asahan ho natin na tama ho yung pag-implementa ho nila ng kasi there's no way para i-monitor natin eh. Di ba? Pero at least kung may dagdag na 1,200, makikita mo, magre-reflect naman ho yan, hintayin nyo lang, wala pang implementing rules. At malay natin, sa lalong madaling panahon matupad ho yung binabanggit na yan ng San Miguel Corporation. Alam nyo naman si Ninong Ramon eh. Nakininong galante ho yan. Armed Forces of the Philippines nakikisa sa pagdiriwang ng International Day of Education. Detalye na balita mula kay Edgel Parosa, RH52. Edgel. Good morning, Kuya Angel. Pakontra ang edukasyon sa paglaganap ng mga violenteng ideolohiyang maaaring umantong sa extremism at terorismo. Yan ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bernard Jr. kasabay ng pagdiriwang ng International Day of Education. Sa kanyang mensahe, ipinaalala ni Bronner ang kahalagahan ng karunungan para sa kapayapaan. Tinawag ng AFP Chief na basic human right ang pagkatuto na panlaban umano sa diskriminasyon, racism at xenophobia, maging sa hate speech. Kaugnay nito, hinimak ni Bronner ang mga sundalo, airman, sailor at marine na gamparan ang kanilang mga tungkulin ng may husay at magsilbi sa may hirap na hindi lahat ay may access sa edukasyon. Tuwing 24 ng Enero sa buong mundo, inaalala ang International Day of Education batay sa proklamasyon ng United Nations General Assembly
Ngayon ng mga 25 dito sa Pilipinas, ilalabas ng Department of Education ang taunan nitong Basic Education Report. Asahan, maya-maya lamang. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. And speaking of eskwelahan, alam ho ninyo yung mga proyekto po ng Westchester Realty, nandun ho mismo sa loob ng township ang eskwelahan. Kaya hindi kinakailangan lumayo pa. Ayan, Kaya dun ho sa mga naghahanap po ng bahay na napakalapit lamang po ang akses sa eskwelahan, simbahan, munisipyo, palengke, grocery, at yung mga health center. Puntahan ho ninyo yung mga proyekto po ng Westchester Realty na nag-aalok ng pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry. With easiest term, 5% down payment lamang, pwede pang gibs. Hulugan yung 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo bibili, pwede pa kayong humabol dito po sa kanilang pakulo na dart. Kung saan tatama yung dart, doon ho kayo bibiyahe. Thailand, Taiwan, Singapore, Hong Kong, tsaka iba pang pati Japan. Mga Asian destinations na pwede ho ninyong puntahan kung kayo po ay interesadong maglakbay for 2. Punta na ho kayo sa Westchester Realty. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! 5:51 na. Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-ASES sa umaga, suportado ng mga manufacturer at distributor ng e-cigarettes at vapes ang pinalakas na tax collection ng Department of Finance at paghahabol sa mga tax evaders. Ayon kay Joey Dulay, Pangulo ng PH E-Cigarette Industry Association, handang industriya na tumaliman sa mga regulasyon ng gobyerno, partikular na sa Vaporized Nicotine at Non-Nicotine Products Regulation Act at saka yung Republic Act 11467. Nagtatagan niya ng ang PI o PSEA ng internal mechanism upang matiyak na tumatalima ang mga miyembro nito sa kanilang tax obligation. Yung PH E-Cigarette Industry Association. Yung palang ibig sabihin ng PSEA. Pero sa investigasyon ng Kamara, nabunyag ang munay pandarayan sa buwis ng popular vape product na Plaba. At ang pag-endorse nito ng kanilang mga produkto gamit ang mga minor de edad. Sinabi ni Dulay na itinuturing nilang seryoso ang nasabing alegasyon at tiniyak ang transparency at accountability sa kanilang mga miyembro. Kaya lang hanggang ngayon hindi pa daw yata lumalabas yung committee report ng Kamara tungkol po dito sa mga pag-abusong ginawa at tax evasion case nito pong grupong Flaba. Ay, alam ho ninyo yung second-hand smoke. Isa ho yan sa mga dahilan kaya may matindi tayong problema sa polusyon. Sabi nga kanina ni Attorney Ran Mendoza, labanan ho natin ang polusyon sa pamamagitan ng pag-boost na ating immune system. Isa ho yan sa mga naitutulong ng Ultabayo. Ang Ultabayo po, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Nilalabanan po niyan ang puyat, yung kakulangan ng tulog o sleep deficiency at sa pamamagitan po ng pag-inom po ng Ultabayo, nakakatulong ho yan para magkaroon tayo ng sound sleep o deep sleep. Kaya para malabanan po natin ang iba't ibang mga sakit, dala po ng kakulangan ng tulog, mag-Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration ng Pilipinas. Available sa Lazada at Shopee. Available din po sa Mercury Drug Stores, sa CureMed, sa Mesco Drug at Pasmed Pharmacy, gayon din sa John's Pharmacy dyan sa Zamboanga City. Pero pinakamalapit, puntahan ho ninyo ang Mercury Drug Store.
Maganda umaga, Pilipinas! Ay, di paano po, papaalam na ho tayo dahil susunod ng 2x2 sa tang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Karl Popper. Sino nga ba si Karl Popper? Si Karl Popper po ay isang Austrian-British philosopher. Ang sabi niya, the aim of argument should not be victory, but progress. So sana po, dito ho sa mainit na pagtatalo ngayon tungkol po sa People's Initiative, sa Charter Change, ang hangarin ho sana ng lahat ay progreso at pag-unlad. Hindi ang victory ng kung anumang pong grupo na nagsusulong po nito o tumututol po dito. It should be geared towards progress. Ayan. Kasi ang victory po ay isang bus company. Maganda umaga, Pilipinas! Labo naman nun. 2x2 susunod na. -2 bago po mag-ACS na umaga.